Tanong, nangyari na rin ba sa inyo yung parang may kukunin kayo sa isang kwarto sana, pero pagdating nyo doon sa kwartong yun, biglang nagblanko yung isipan ninyo at nakalimutan na ninyo kung ano nga ba yung kukunin ninyo. Tapos bumalik kayo sa original yung pwesto o doon sa previous yung pwesto, bigla nyo naalala. Ano kayo nangyari? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Karamihan sa atin kapag naranasan ito sa unang pagkakataon, lalo na kung madalas itong maulit, ang unang reaksyon ay ang matakot. Isipin nila, hala, ulyanin na ba ako? Nag-uulanin na ba ako? Huwag kayo magpanik mga kapatid at huwag po ninyong isipin na humihina ng inyong isipan. Ang totoo niyan, hindi po kayo nababaliw at lalong hindi po nasisira ang inyong memorya. Ang naranasan po ninyo ay isang napaka-normal at well-documented na psychological phenomenon na tinatawag sa cognitive psychology bilang the doorway effect o yung location updating effect. May ganun. Paano po ba ito may papaliwanag sa pamamagitan ng totoong siyensya? Ganito po yan. Ang proseso po ng ating utak ay mahaba. Ang ating pag-iisip ay nakaprograma na mag-organize ng ating mga memorya at iniisip base sa ating kasalukuyang environment o paligid. Isipin po ninyo, ito yung tinatawag natin na association. Ang inyong utak ay isang napakalaking filing cabinet o isang computer na nagbubukas ng iba't ibang mga folders sa bawat kwarto. Kapag nasa sala kayo at naisip po ninyong kumuha ng baso ng tubig sa kusina, nililikha ng utak mo yung thought na yon sa loob ng sala folder. Pero sa oras na tumayo ka, naglakad at tumawid sa pintuan papuntang kusina, nakaka-detect ang utak natin ng tinatawag na event boundary. Dahil biglang nag-iba yung paligid mo, iba na yung kulay ng pader, iba na yung gamit na nakikita mo, nag-iba na rin ang temperatura at ang amoy, iisipin ng utak mo na tapos na yung nakaraang eksena. Para ngayon makatipid sa mental energy at makafocus sa bagong paligid kung saan ka pumasok, pansamantalang isinasara o pansamantalang ina-archive yung iyong mga nasa sala folder para makapagbukas ng bagong kusina folder. Kaya pagdating mo doon sa kusina, nakatayo ka na lamang sa harapan mo ng ref na parang nagkakamot ka ng ulo, nagtataka anong gagawin mo doon, ano nga bang kukunin mo. Ito ay dahil na-archive na yung dahilan kung bakit ka pumunta roon in the first place. O ngayon, bakit bigla mong naalala kapag bumalik ka sa sala? Ito naman yung tinatawag natin sa konsepto na context-dependent memory. Ang ating mga alaala ay nakakabit sa mga physical at mga visual cues sa ating paligid. Kapag nakita mo ulit yung upuan kung saan ka nakaupo nung naisip mong nauuhaw ka o gusto mong kumuha ng tubig o yung eksaktong liwanag sa sala, nagtitrigger ito ng mabilis ang memory recall at biglang magbubukas ulit ang tamang folder sa utak mo. Isa itong patunay na gumagana ng maayos ang mekanismo ng iyong utak sa pag-filter ng limitadong impormasyon. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung napanood ninyo, yung ginagamit ko namang technique na association para mag-memorize. So, ganun din yon. Ina-associate natin yung mga bagay-bagay sa mga lugar para mas madali nating ma-memorize. O, balik tayo dun sa doorway effect. Siyempre, bagamat normal nga yung doorway effect na ito, hindi natin dapat pabayaan ng pangkalahatang kalusugan ng ating mga isip. Kung gusto ninyong panatilihing matalas ang inyong memorya, habang kayo ay nagkakaedad, kinakailangan natin ng matibay na lifestyle habits. Ang madalas na pagkakaroon ng brain fog ay minsan senyales ng matinding pagod at stress. Ito ay dahil ang patuloy na mataas na cortisol ay nakakapagpaliit ng bahagi ng ating utak na responsable sa pag-iimbak ng memorya. Mahalaga rin po ang dekalidad na tulog araw-araw dahil sa gabi nililinis po ng utak ang mga naiwang cellular wastes at napakalaki po ng tulong ng regular na paggalaw sa katawan na nagpapadaloy po ng mas maraming oxygen papunta sa ating mga nerves. Kapag inalagaan mo ang iyong pisikal na katawan sa pamamagitan ng mga matatalinong nutrisyon at sapat na pahinga, mas magiging malinaw at matalas din ang pagtakbo ng iyong isipan araw-araw. At sana po ay maging maayos po ang lahat ng ating mga pag-iisip. At yun nga rin, sana ay mayroon kayo natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you the next time. Ingat.